Ang ating pong magiging teksto ay ang 1 Timothy chapter 6 and verse number 12. 1 Timothy chapter 6 and verse number 12. Sulat po ito ni Apostol Pablo at makikita natin ang kanyang paalala, ang kanyang pong pagbibigay ng tagubilin at encouragement sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. 1 Timothy chapter 6 and verse number 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So ang ating pong sesentruhan ngayong umagang ito ay ang mensaheng fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Ang isa po sa gusto kong i-subtitle po natin, don't lose the fight. Don't lose the fight. Huwag po nating ipatalo ang laban. Kung naalala nyo pa po ang pagsasalo-salo natin kahapon, magandang paalala po yan na mayroon pong pagbagsak, di po ba? Pero ang pagbagsak ay hindi nangangahulugan na talo na po hanggat hindi pa tapos ang laban. So naalala ko nga po, yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 10. Ang pinaka-concept, para bang naibubuwal pero hindi completely nasisira o natatalo. Okay? So, knock down but never knock out. I remember that. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. So, sa ating pong naging pag-aaral kahapon, ipinakita po na meron po tayong human tendency. Yung po yung possibility na tayo ay bumagsak. At tinuruan po tayo ng katotohanan na sa pagbagsak may Diyos na nagtatayo po sa atin. So it is very important for us to make sure na tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon at ating pong magandang makita ng puposible po na may mga karanasan po tayo along the way, pero ang Diyos ang siya pong magbabangon sa atin. So this morning, our topic is about fighting the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Don't lose the fight. Yan po ang sesentruhan po ng ating mensahe. Ilang paalala lang po ang gusto kong bigyang pansin po sa ating magiging mensaheng ito. Pero ang isa sigurong dapat maging maliwanag po sa atin, ang Christian life ay hindi po buhay na nasa bed of roses po tayo. Ang Christian life ay buhay na hindi po nasa playground tayo. Ang magandang paalala po lagi, bilang Kristiyano, nasa battleground po tayo. Meron pong tinatawag na Christian warfare. Meron pong everyday battle. And I know that you will all agree with me because na-experience po natin yan everyday. Yung araw-araw na pakikipagbaka, yung araw-araw na spiritual battle po natin against the enemy. And of course, it is good to always identify that the real enemy of the believers, ala pong iba kundi po si Satan. Hindi po yung naka-offend sa iyo, hindi po yung nakapagsalita ng hindi maganda sa iyo, hindi po yung may conflict sa personalidad mo, hindi po yung kapatiran, hindi po ang kahit sino. Ang ating pong enemy, tinukoy po ng Bible. Ito po ay walang iba kundi ang diablo. At dahil meron pong enemy, may laban po talaga. Meron pong pakikibaka. And I know na tayo po, meron tayong kani-kaniyang battle na kinakaharap. Meron pong mental battle, meron pong emotional battle, meron pong physical battle, at ang matindi po dyan, yung spiritual battle. The man of God in the person of the Apostle Paul, he experienced so many things sa kanyang buhay Kristiyano, buhay pagmiministeryo, buhay manggagawa, yung pong araw-araw na pakikipaglaban kay Satanas. Si Job, sa Old Testament, na-experience po niya ang lahat ng atake ni Satanas sa kanyang buhay. So, this morning, it is good to somehow be enlightened and be encouraged sa pamagitan po ng mensaheng ito. So again, I want to encourage everyone, please, don't lose the fight. Huwag po nating ipatalo ang laban. Fight the good fight of faith.
So ano po ang ilang mga paalala po sa atin? Una, be strong. Maging malakas po tayo. Magpakalakas po tayo. I remember the Apostle Paul when he said to Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay? And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. And then niliwanag po niya, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, ang ating pong paalala sa bawat isa, knowing na meron pong laban, knowing na ang buhay Kristiano'y buhay pakikibaka, we need to be strong. Kailangan po nating maging malakas. At paano po tayo magiging malakas? Number one, secure our foundation. Secure our foundation. Siyempre po mga kapatid, the best thing that we can do para sa ikatatatag, ikatitibay natin, isecure natin ang ating pundasyon. Kanino po ba tayo nakatayo? Saan po ba tayo nakatatag mga kapatid? I want all of you to make sure and secure your foundation, our foundation. And you know, ang ating pong tinatayuan ay ang matibay na saligan, ang matibay na pundasyon, ang ating Panginoon Diyos. Amen? I remember David when he said, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag po ang sabi po ni Apostle Paul maging sa church ng Ephesus. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang idea po ng sulat ni Pablo ay leading doon po sa tamang kaunawaan na ang Kristiyanong buhay ay buhay pakikipaglaban. Ito po ay digmaan. And in fact, he elaborated na ang laban natin hindi basta-basta. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 6 and verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of the darkness, di ba? Of this world. So, makikita nyo po na isang magandang bagay po na aware po tayo bilang mga Kristiyano na hindi biro ang ating kalaban, kaya wag tayong magbibiro sa laban. Okay? Be strong, mga kapatid. Magpakatibay tayo, magpakatatag tayo sapagkat hindi biro ang kalaban po natin. In reality, if not of our God, hindi kailanman tayo pwedeng manalo sa kalaban natin. Because our enemy is stronger than us. But the good thing is that because we are already a believer, we can claim that because of Christ, because of our Lord, we can defeat the foe. Because in reality, Satan is already a defeated foe. So, pinagtagumpayan na po ng Panginoon ang laban sa Kanya. At ang ating pong dapat i-claim ay ang lakas ng Panginoon, ang katatagad ng Panginoon, yung pong tibay sa ating Panginoon. Yun po ang paalalang wag nating kakalimutan. Be strong, secure your foundation, mga kapatid. Okay? And it is good also to strengthen your faith. Diba? Secure our foundation, strengthen our faith. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin na ang bawat opportunity ng pagbabasa ng Biblia, ang bawat opportunity ng pananalangin, ang privilege na yan na binigay sa atin ng Panginoon, ang bawat pagkakataon na makadalo, makarinig po ng preaching, makapag-aral na katulad nito, ito po ay nagko-contribute sa ikalalago natin bilang Kristiyano, sa ikatitibay natin sa usaping pananampalataya. Always remember that the example set by our Lord Jesus Christ is very important. That when He faced Satan, what the Apostle Paul used is the Word of God. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, ito po ay talagang nagpapatibay ng ating pong pananampalataya. So kaya ang disiplina natin bilang mga Kristiyano, as we continue on in the Christian life, dapat lalo kang lumalago, tumitibay, tumatatag sa iyong pananampalataya. So sa usapan po ng ating pakikipagbaka, ng mabuting pakikipagbaka, sa ating pong challenge, sa ating encouragement, don't lose the fight. We need to be strong. And in doing that, mga kapatid,
Considering that, it is very important to secure our foundation and to strengthen our faith, mga kapatid. And always set our focus. Diba? Dapat laging nakaset yung focus natin sa Panginoon lang. Okay? So, importante po, mga Kristiyano, na dahil ikaw ay mananampalataya, dapat ang sinisecure mo, pundasyon, sa usapang pakikipaglaban. Make sure, secure your foundation, strengthen your faith, and set your focus on the Lord, mga kapatid. Looking unto Jesus, Hebrews 12 and verse number 2, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa usapang laban, meron po akong mga ilang example na po pwedeng i-consider. Diba? Si David, nung nakipaglaban, hindi si Goliath ang focus niya. Ang Diyos ang focus niya, na mas malaki kaysa kay Goliath. Sa ating pong laban, mga kapatid, kapag ka ang lagi nating minamagnify, yung hirap ng kalaban, yung laki ng kalaban, yung kapangyarihan ng kalaban, dapat ang focus natin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalakasan ng Diyos, yun po ang dapat focus natin. So, number 1, be strong. Napakahalaga po. Second, hindi lang magpakalakas, kundi dapat be steadfast. Be steadfast. Yung word na steadfast, mga kapatid, ito po ay nagdadala sa atin sa idea ng pananatili na matatag. Okay? So, steady, fastened. Hindi makikilos. Kaya nga sabi ko, tingnan niyo po ho, sa Psalm 16 and verse number 8, nung sinabi po ng psalmist, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. So yung bang kasiguruhan na Diyos ang tinutuntungan mo, Diyos ang tinatayuan mo, siya ang sandigan mo, siya ang defender mo, 'di ba? Siya ang deliverer mo, napakahalaga po noon. And do wonder why the Apostle Paul, sa matinding battle na kinaharap po niya sa usapang Kristiyano at pagmiministeryo, siya po'y nanatiling matibay at matatag. 'Di ba? Naalala niyo po 'yon? Yung paborito kong talata. Diba? Acts chapter 20. Acts chapter 20. Verse number 24. Ang pinakapinanggalingan niya, diba? Yung 23 po, na bonds and afflictions abide me. Sa verse 24, but none of these things move me. Siya po ang example ng Kristiyano na hindi nyo basta matitinag. Mga kapatid, harapin natin ang totoo na sa kahinaan natin, napakadali nating bumigay, napakadali nating bumitaw. Kaya nga sabi ko po sa usapan ng salvation, it is good na ma-realize natin na ang salvation kaya hindi sa atin nakasalalay, sapagkat kung sa atin nakasalalay, I believe, mga kapatid, wala pa rin talagang maliligtas. Buti na lang ang ating kaligtasan nakasalig at nakasalalay sa Panginoon. Hindi ikaw ang may hawak sa Kanya, siya po ang may hawak sa atin. Yun ang assurance po natin. Yun ang security natin. Hawak tayo ng Panginoon. And no man is able to pluck us out in the hand of Jesus, from the hand of Jesus, and even sa kamay ng Ama. Yan po ang tiniyak ng Banal na Kasulatan. So yung idea po, ginamit ni Paul yung salitang steadfast nung ginusto po niyang i-encourage ang mga taga-Korinto. So 1 Corinthians chapter 15, at sa natatandaan ko po, may mensahe po ako ng 1 Corinthians 15:58 na sabi ko, conclusion yan, di ba? 1 Corinthians 15:58, for me is a counsel, it is a challenge, mga kapatid, and also a conclusion. Okay? A challenge. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Challenge po yan. Counsel din po yan. Payo po yan. Na tayo po, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. And then, confirmation din po yan. Na ang sabi po, our labor is not in vain. Pero conclusion din po yan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
At bago po nag-conclude, may mga pinanggalingan. At hindi ko po makakalimutan ito sapagkat para sa akin, ito po'y pundasyon ng paniniwalang Kristiyano. Una, that our gospel is accurate. Nasa unang verses po ng chapter 15 niya. Second, our great Savior is alive. Ang Kristiyano po, tayo lang po ang mayroong founder na namatay at nung nabuhay, buhay na magpakailanman at nabubuhay sa puso natin. Our glorification is assured. So yung pong tatlong yon, ang binigyan din po. Okay? Our gospel is accurate, our great Savior is alive, and our glorification is assured. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, we need to be strong, we need to be steadfast. Steadfast in our trials. Yung mga pagsubok na dumarating po sa buhay natin, mga kapatid, magpakatibay, magpakatatag po tayo dyan. Hindi lang basta magpakalakas, kundi manatili po tayong matatag, matibay sa ating pong tayo para sa Panginoon. So, bilang mga Kristiyano, ang ating pong encouragement, don't lose the fight. Fight the good fight of faith. Be strong, be steadfast, steadfast in trials, steadfast in troubles. Diba? So, ganun din po mga kapatid. Sa mga nararanasan po nating laban sa buhay na ito, di ba? Sa mga iba't ibang problema, hindi lang pagsubok, kundi yung samot-samot problema po natin mga kapatid. So, ganun din po, steadfast in temptations. Di ba? Everyday din, meron pong tukso ang kaaway po sa atin. Nandiyan po yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. So matindi po lagi ang laban, ang tukso po ni Satan. That is why I am encouraging everyone for us not to lose the fight. We need to be strong and we need to be steadfast. And then thirdly, we need to be spirit-filled or spirited. Di ba? We need to be spirit-filled. Dapat puspos tayo ng banal na spirito. Hindi po pwedeng lalaban po tayo sa laman. Sa lakas ng ating laman, not by might nor by far, but by my spirit, said the Lord. So yung ating pong sariling lakas, hindi kailanman magtatagumpay yan, mga kapatid. What we need is the power of the Spirit. Dapat po puspos tayo ng banal na spirito, mga kapatid. Because the Spirit gives power. Ang nagbibigay ng kapangyarihan po sa atin, yung banal na spirito. The Spirit gives perspective. Ililid ka niya sa tamang pananaw, sa tamang paningin. And the Spirit gives perseverance. Para po tayo manatili, para tayo po magpatuloy, ang kailangan po natin ay ang kapuspusan ng banal na spirito. Tingnan niyo po, saan tayo hinahatak ng laman? Saan tayo hinahatak ng natural nating pagkatao? Kasi ang Kristiyanong buhay po, lagi pinapaalala natin yan, tayo po ay merong dalawang nature. Yung old nature, which is ikaw. Yung new nature, that is our nature in Christ. Yun pa lang po, laban na po yan eh. Okay? Yun po yung ginagamit ni Satan. Yung pong ating laman, yung ating pong natural na pagkatao, yung matandang likas po natin. Kaya nga importante po to strengthen our faith, di po ba? To strengthen our faith and to set our focus on the Lord because pag hindi po talaga, hindi kailanman tayo magtatagumpay. Sa bahagi ng Diyos, panalo po siya. Wala pong po pwedeng makapagtagumpay sa Panginoon. At kung di tayo makikipaglaban sa lakas ng Panginoon, wala na pong mahabang usapan. Talo po tayo, talo. Sapagkat ako, laban kay Satan, talo. Pero si Satan, laban sa Diyos, talo po siya. Okay? So sa madaling salita, ako natalo kay Satan. Para manalo kay Satan, what I need is the Spirit of God. Ang kailangan ko po yung Espiritu ng Panginoon. That is the reason why, being believer, we need to always pray that the Holy Spirit will fill us. Diba? So tayo po ay puspusin ng banal na Espiritu. Walk in the Spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. At ipinakita po yung laban dito. Diba? Galatians chapter 5, verse 16. This I say then,
Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Hindi ba na-experience natin yan? Ang simpleng ilustrasyon dyan, paglinggo, ano gusto ng katawan mo? To stay longer in bed. Pero ano ang gusto ng spirit mo? To go to church and worship the Lord. Laban po yun. Tama po? Yung sarili mo, gustong magbigay ng mga excuses not to do the will of God. Pero yung spirit mo, talagang pinakikita sa iyo yung urgency na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga dito, papasok po yung kasalanan na nagagawa ng Kristiyano sa banal na espiritu. Yung quenching at grieving. Yung pong quenching, mga kapatid, ito po yung ningas ng espiritu na gustong-gusto ng banal na espiritu na gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Naku-quench ang banal na espiritu. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, quench not the spirit. Diba? Sa Ephesians naman, ang sabi po, and grieve not the Holy Spirit of God. So, ang problema naman, ito yung ayaw ng banal na espiritu, ayaw ng espiritu ng Diyos, pero ginagawa mo. Okay? Ang tawag naman doon, grieving the Holy Spirit. So, we need to be spirit-filled sa ating pong pakikipagbaka. Diba? Para tayo po sure win, kailangan spirit-filled po tayo. Kasi we cannot defeat Satan, we cannot defeat the enemy using our strength. What we need is the strength of God. And the Spirit of God is our strength, mga kapatid. Yun po ang magiging lakas natin. Kaya it is good na ako at ikaw bilang Kristiyano, ang laging panalangin po natin ay ang mapuspos tayo ng banal na espiritu, magabayan tayo ng banal na espiritu. Yun po ang dapat maging panalangin po natin. So sa idea po nung grieving, bawal ng Diyos, ginagawa mo. Hindi po yung new nature natin ang gumagawa niyan. Hindi po yung espiritu ng Diyos ang gumagawa niyan. Tayo po yun. Tayo po yung tinatamad na mag-worship. Tayo po yung talagang nagbibigay ng schedule. Okay, pag Sunday lang ako a-attend. Pagka gabi, hindi na siguro. May mga nagsasabing Kristiyano na nagtataka lang talaga tayo Kung talagang espiritu ang nagahari sa maraming Kristiyano, kung tatanungin nyo ba ang espiritu, ano ba gusto niya? Ang gusto ba ng espiritu, linggo ng umaga ka lang a-attend? Diba? Kung espiritu ng Diyos ang pag-uusapan, ang gusto niya laging connected. Kaya bawat pagtitipon, hindi dapat pinababayaan yan. Yun yung makikita nyo po na may gabay ng banal na espiritu. Meron pong kapuspusan ng banal na espiritu. At yun naman po, mga kapatid, na mga talagang, diba, napakagaan na ipinagpapalit po ang Diyos, ang gawain ng Panginoon, yun po ay indikasyon na talagang medyo ang nananaig pa rin sa atin, yung laman. Talo po yun. Talo, mga kapatid. Don't lose the fight. Be spirit-filled. Diba? Be spirited, mga kapatid. Yun ang magbibigay sa atin ng power, nung perspective at perseverance. Yun po, kaya nga sabi ko, ang dali-daling masagot ang tanong ng marami. Okay lang po ba kung hindi po ma-attend ng prayer meeting? O kung kayo po tatanungin ko, sa pangunguna at gabay ng Espiritu ng Diyos, ano ho tamang sagot? Okay? Ano ang katibayan na walang kapuspusan ng banal na Espiritu? Alam mo ang sagot, pero hindi yun ang ginagawa mo. Alam mo ang sagot na ang prayer meeting, hanggat kaya mo po, hanggat nasa iyong pagkakataon, ang gusto ng banal na Espiritu, daluhan po natin yan. Alam mo yan, okay? At yan ang gusto ng Espiritu, pero dahil nga hindi ka spirit-filled, ikaw pa rin ang nasusunod. Yung schedule mo pa rin ang nasusunod. Diba? Ayaw umatin ng Sunday school, huwag yung sabihin ang Espiritu ang pumipigil sa inyo para umatin ng Sunday school. Laman mo yan. Sarili mo yan. Kaya nga, harapin na natin ang totoo, na kaya kailangan natin ang mensaheng ito, kasi madalas, talo tayo. Pero hindi pa tapos ang laban, pwede ka pang bumangon. Don't lose the fight, mga kapatid. Fight the good fight of faith.
Okay? Hayaan nyo pong maging pakinabang sa inyo itong Believer's Breakfast na dahil sa natutunan ko sa Believer's Breakfast na ang banal na Espiritu na talagang nasa puso ko, na gumagabay sa akin, ang banal na Espiritu na pumupuspos sa akin, ang nagturo para umattend ako ng Sunday School, umattend ako ng worship service, umattend ako ng evening service or gospel hour, umattend ako ng prayer meeting, mag-involve ako sa ministry. Kasi kung talagang gusto po natin ng tagumpay, tiniyak na po ng Panginoon yan. Pero walang tagumpay sa sarili natin. Ang tagumpay natin nakasalalay sa Panginoon. So don't lose the fight. Be strong. Don't lose the fight. Be steadfast. Don't lose the fight. Be spirit-filled. Mga kapatid, alam nyo, sa Christian life, ito po yung dapat tatandaan natin lagi. Una, yung tinatawag nating engagement. Engagement. Pagka Kristiyano ka kasi, sundalo ka ng Panginoon, hindi po pwedeng ayaw ko ng laban. Hindi po. Engage po tayo dyan. So tayo po ay talagang kasama at nakapaloob na sa battle. Wala po yung atrasan. Kristiyano ka, hindi po pwede. Kasama ka sa laban. At dapat harapin po natin yan. At i-engage natin ang sarili natin. Okay? Unang word, engagement. Okay? Huwag mong hayaang iba lang ang lalaban. Na katulad nung sa Old Testament, yung tribe of Reuben and tribe of Gad, ang sabi nila, dito na lang kami, hindi na kami sasama doon. Ano ang sabi ni Moses? Shall your brethren go to war and shall you sit here? Sa church natin, bayaan na natin yung mga workers po dyan. Bayaan na natin yung mga kabataan dyan. O bayaan na natin yung mga, di ba, pastor doon sa... No, kung Kristiyano po tayo, we must engage ourselves. Diba? Sa usapan ng labanan. Huwag nating ipapaubaya sa iba. Tayo ang sundalo ng Panginoon. Lahat tayo. Kaya nga, importanteng paalala po ito Fight the good fight of faith. Engagement. Ikalawa po, endurance. Diba? Mahalaga po, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sa usapan pong mga sundalo, alam po nila yan. Hindi po pwede na wala kang endurance. Di po ba? Bibigay ka kaagad. Gaano na karami bumitaw? Gaano na karami sumuko? Gaano na karami umayaw? Gaano na kadami ang nung masaktan? Ayaw na. At yung mga taong na-offend, nasaan na? Mga kapatid, endurance. Okay? So, mahalaga rin po mga kapatid, yung enjoyment. Yes, yan po ang mapapansin nyo. Yung typical, anong hirap maging sundalo, no? Pero magugulat kayo, enjoy yan ng mga sundalo. So tayo rin po, i-enjoy natin yung victory and expect victory sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Panginoon. So kaya, gusto ko lang pansinin nyo. Ang church na akin pong pinagmiministeryuhan, Living Water. So, maging paalala sa inyo, living ang pinag-uusapan natin. Kaya, pagka may service tayo, huwag mo kang dying ang dating natin. Diba? Living Water Baptist Church. Living Water is referring to our Lord Jesus Christ. Diba? So, siya po ang dapat na talagang kinikilala natin. At dapat, yung word na living, wag po tayong magse-service na para tayong mga talunan. Wag tayong magse-service na parang mga api po tayo. Enjoy natin ang service. Engage ourselves, endure, and enjoy. And expect victory from the Lord. Amen? Yes. Lagi kong binabanggit yan. Mga kapatid, sabi ko po, yung orientation na training namin napakahalaga. May mga hindi po ako maintindihan. Bakit kailangan encourage sa mga tao na masiglang aawit sa Panginoon? Bakit kailangan buhay na buhay? Siyempre, diba? Gawain ng Diyos Kung ang mundo nag-i-enjoy sa kamunduhan, dapat ang Kristiyano nag-i-enjoy sa kabanalan. Dapat ang mga Kristiyano nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. May endurance, dahil laban po yan, pero hindi po pwede na ini-endure mo lang ang iyong pagkakristyano. Ini-enjoy mo rin dapat yung pagkakristyano mo. Oo, may laban, pero ibang klase yung joy na meron tayo. Kasi very fulfilling po, mga kapatid. Hindi naman po mahirap yung ginagawa ko
Pero mukha po bang hindi ako nag-e-enjoy? Diba? When I engage my life in this battle, diba? When I engage myself in the ministry, hindi ba ako nag-endure? Diba? Still enduring. Ang dami pa rin po na kailangang i-endure as we face the battle, as we do the work. Pero mga kapatid, patunay po ang inyong lingkod that ministry and spiritual battle, it is enjoyable because dito mo napapatunayan ang lakas ng Diyos sa buhay po natin. Okay, expectation. Ano yung expectation? Victory. Sapagkat pag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang makakapanaig sa atin? Okay? So kaya remember, yung 4 na salitang yan. Sa usapang Kristiyano, sa usapang laban, ito yung dapat matandaan natin. Number 1, engagement. Number 2, endurance. Number 3, enjoyment. And then number 4, expectation. Diba? Expect victory. Kapag ka Diyos ang kasama mo sa laban. So, napakaganda po. Kaya sabi ko, pagka pinag-usapan, living water, tubig ng buhay. Kaya dapat mararamdaman na talagang dumadaloy, bumabalong po yan. Nag-overflow, mga kapatid. Kaya dapat sa living water, marunong sumabay sa awitan, masiglang umaawit, at dapat nag-amen sa preaching, nakikinig talaga, at may response kapag ka po nakikinig. Amen ba? Yung isang pinagmiministeryohan ko ngayon, Victory Fundamental Baptist Church. O yung word naman na victory, matindi po yan. Diba? So, sa usapan pong pangalan pa lang, Victory Fundamental Baptist Church. O wag nating hayaan talunan tayo, victory ang pangalan natin eh. As church, as individual. At sa mga Kristiyano po na may pinagdadaanan ngayon, laban po ang tawag dyan. Laban. Diba? At kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan, sa ganyang kalagayan gustong patunayan ng Diyos na kaya mong mapagtagumpayan ang laban sapagkat siya ang kasama mo. If God be for us, who can be against us? Kaya mga kapatid, hindi man normal ang tulog ng inyong lingkod. Makikita nyo po yung lakas, hindi talaga sa akin galing. Lakas ito ng Panginoon. Amen? Kayo ba bumiyahin ng ganong kahaba? Kasi 12 a.m. kami umalis. 12 midnight. So imagine po, kadarating lang po namin. Nag-ayos lang ako, hanap kaagad ako ng wifi kasi nangako po ako, malilate lang po tayo. Mga kapatid, tandaan nyo po, hindi ka makaiiwas. Ang Kristiyanong buhay ay buhay na pakikipagbaka talaga. Okay? Kaya kailangan mo na i-engage ang sarili mo, kailangan mo mag-endure, at kailangan dumating ka sa point na na-enjoy mo ang pakikipaglaban sapagkat kasama mo ang Panginoon, you can expect victory. Amen? Sure win kapag ka Diyos ang ating kasama. Mga kapatid, ano po yung mga paalala natin? Be strong, be steadfast, and be spirit-filled. I hope and I pray na ang paalalang ito ni Apostle Paul kay Timothy, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. So, pinupunto ni Paul kay Timothy, may matitinding laban, nandiyan ang gawa ni Satan, ang kanyang mga temptation, ang mga troubles na darating sa buhay natin. Be strong, be steadfast, mga kapatid. Yun po yung napakagandang paalala. Be strong, be steadfast. Diba? Secure your foundation, strengthen your faith, and set your focus. Yun po ang napakahalaga. Be steadfast. Steadfast in trials, in troubles, and in temptations. Okay? Be spirit-filled, mga kapatid. Be spirit-filled. Kailangan po ang bawat isa sa atin mapuspos ng banal na Espiritu because the Spirit gives power, the Spirit gives perspective, and the Spirit gives perseverance. Okay? Engagement, endurance, enjoyment, and expectation. Don't lose the fight. Amen? Si Job, ginawang object ng labanan ng Diyos ang ni Satanas, hindi po nakapanaig si Satan. Si Apostle Paul,
lahat ng tinry ni Satan, hindi nakapanaig si Satanas. Why? Because ang kanilang pundasyon ay ang Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito, I hope and I pray na kahit na po medyo tinanghali po tayo ng almusal, na maaaring kanina pa lang, gutom na kayo, mga kapatid, literally kami hindi pa po nag-breakfast. So dahil alam nyo naman kung gaano mag-alaga ang pamilya ko dito po sa vegan. Sila po kasi ang pamilya ko, ang pamilya ko sa vegan. Ibang klaseng mag-alaga po yan. Minomonitor na po kung nasaan kami at nakakasa na po ang almusal. Pero tingnan nyo naman kung gaano kayo ka-espesyal. Una sa Diyos, pangalawa sa puso ni BFDB. Kasi imbis na mag-almusal kami, kasi yung oras ng dating namin, medyo pwede nyong i-expect, nagutom na rin po kami noon. Pero alam ko na marami po sa inyo, ang talagang higit na uhaw at gutom ay ang laging makarinig ng salita ng Diyos. And because of that, isinet aside ko muna po ang physical na almusal at tayo po'y nag-enjoy sa spiritual na almusal dito po sa Believer's Breakfast with BFDB. I hope and I pray na na-bless po tayo sa ating naging pagsasalo ngayon. Mga kapatid, don't lose the fight. The reminder of the Apostle Paul to his son in the faith, fight the good fight of faith. Laban lang. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, laban lang. Huwag aayaw, huwag bibitiw, sapagkat Diyos ang kakampi natin. Kaya sure ang tagumpay natin. Diyos ang kakampi natin, walang makapananaig sa atin. Yan po ang sabihin mo sa sarili mo. Okay? Diyos ang kakampi ko. Sa sitwasyon ko ngayon, Diyos ang kakampi ko. Sa atake ni Satan sa buhay ko, Diyos ang kalakasan ko. Diyos ang kakampi ko. Diyos ang pundasyon ko. Diyos ang pinangahawakan ko. Mga kapatid, sa ganyang kalagayan, hinding-hindi makapananaig si Satanas.